Epekto ng hot dry weather sa buong bahagi ng Luzon dahil daw ba sa ridge of high pressure area, aalamin natin. Pero maalinsangan at maaliwala sa panahon sa buong bahagi ng Luzon, maliban na lamang sa magiging kalat-kalat na pag-ulan pa rin sa area ng kanluran ng Visayas at bahagi ng Mindanao, patuloy pa rin ngayong araw. At update sa magiging tropical cyclone strike genesis natin para ngayong araw, extend din hanggang May 25. Tatalakayin din natin. Hello, magandang tanghali na mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, May 23, 2025. Ang oras nating boss ngayong magtatanghali na ay alas 11:50 na ng magtatanghaling tapa. Medyo tanghali tayong magre-report dahil mayroon lamang meeting ang inyong lingkod kaninang maga at medyo marami tayong inasikaso kaya medyo late tayo. Pero kahit late man yan ay extended na magiging report natin hanggang maghapon na po yan ngayong araw. At kung titingnan natin sa ating mga data sa ating dashboard, makikitang halos walang namataan na ilang lightning strikes, at least mga dalawa ang namataan dito sa may bandang Bicol region, pero generally walang masyadong localized thunderstorms ngayon. Bakit po? Dahil halos dry air at dry weather po ang mararamdaman nating panahon ngayon sa buong bahagi ng Luzon at umaabot silang bahagi dyan sa Central Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon. Bagamat yan ay kung mapapanood nyo sa report ni Pag-asa, sa sinasabi nila ay apekto ng ridge of high pressure. Ridge of high pressure area o anticyclone po yun na tinatawag natin. Usually tuwing hot dry season po nagaganap talaga yan. At nangyayari naman talaga yon yung mga anticyclone o yung high pressure area na kung saan masyadong blue sky at napakaklaro ang paligid. At dahil po sa mataas ang atmospheric pressure at may dalang alinsangan ay halos wala tayong trough system na namamataan dito sa buong bahagi ng Northern Luzon. At makikita natin sa Doppler radar imagery radar ay maliit lamang ang water vapor. So wala tayong masyadong frontal system maliban na lamang sa Northern Taiwan at China dyan sa silangan hanggang bandang Southern Japan. Nakakaranas sila ngayon ng malawakang ulan ngayon dyan dahil mataas po yung convectivity, yung convergence dyan. Although yung low pressure area dyan, di naman magbubunsod dyan ng isang tropical cyclone dahil jet stream lamang yan ng frontal system, Mayo front, yung tinatawag na Mayo front system na umiilal dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon, sa may bandang extreme northern part ng Taiwan. Kaya malawakan ang naging pag-ulan din sa kanila dyan. At sa atin sa Pilipinas ay halos hot dry weather ang maging panahon natin. Although sa thunderstorm advisory ay naka-final na po, so walang expected ang localized thunderstorm sa may bandang Southern Luzon, puro isolated lamang ang nakikitaan natin dito. So tinigil na rin sa data feed advisory ang Southern Luzon na may mga inaasahang localized thunderstorms. So malamang within 2 hours tumigil na rin kagad ang mga pagkulog at pagkidlat lalo na dyan sa may bandang Quezon Province at baybayin ng Sorsogon area. And the rest wala tayong namamataan so far. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds po tayo. So tuloy-tuloy po na napakamaaraw at maalinsangan po tayo sa Metro Manila, din bahagi o ilang bahagi ng buong Northern Luzon. So wag po masyadong magbibila dahil expected na mas maalinsangan pa rin ang ating tanghali hanggang ngayong hapon po gaya kahapon. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 4:41 AM nakapagtala kami ng lowest of 28.3 degrees Celsius. Pero kahapon, grabe pa rin ang aming init sa amin sa Caloocan. 35.7 degrees Celsius ang naitala namin kahapon ng hapon at 3:14 PM. So umabot po sa 50.5 degrees Celsius ang naging init pandaman namin kahapon na lumalabas sa pinakamataas pa rin base na rin sa aking instrumentation reading ng aking weather station mismo dito sa Caloocan. At kung titingnan natin yung magiging heat index forecast natin as of 10:22 AM ay nasa 48.2 degrees Celsius ang aming heat index o pinakamataas na heat index so far, pero sa forecast ay inaasahang 45 degrees lang daw ang aabutin. So lumagpas po siya. 48 degrees Celsius na po ang aming danger status of heat index. So asahan po yan, lalo na sa bahagi po ng Central Luzon mas mainit ang inaasahang alinsangan sa inyo dyan at mataas na heat index. So gaya dati, wag masyadong magpa-dehydrate at uminom ng maraming tubig
At dito sa amin sa Caloocan, pinakamataas nang aabutin sa amin mamayang 1 o'clock to 2 o'clock PM, 47 degrees Celsius po ang magiging pinakamataas. Pero lalagpasan po yan lahat dahil ayon sa aking weather station, umabot na ngayon sa 48.2 degrees Celsius. So posible pang umabot na naman yan sa 49 to 50 degrees Celsius na magiging heat index namin dito sa Caloocan. Kung tingnan naman natin sa ibang bahagi ng bansa, ang selected areas po ito as of 11 o'clock AM ngayong umaga o magtatanghali na actually dahil 11:56 AM na po. So inasahan 42 degrees Celsius po ang inyong heat index. Pero pagdating po ng 12 o'clock, inaasahang 43 degrees Celsius daw. Pero inaasahang aabot pa yan sa 43 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghali o eksakto alas 12, which is pinakamataas na heat index na ninyo sa inyo yan sa bahagi po ng Ilocos Norte. Sa Tuguegarao naman, nasa ang heat index sa inyo dyan ay aabot ng 43 degrees Celsius po, pero mas pataas pa yan sa 44 degrees Celsius starting ng tanghali, 12 o'clock. Dire-diretso na yan hanggang mga alas 4 ng hapon po yan. So, in-expect daw hanggang 44 degrees Celsius po ang magiging pinakamataas na heat index sa inyo dyan sa Tuguegarao. Pero pagdating sa Santiago, Isabela, ay nasa 43 degrees Celsius din po. So, mas tataas pa yan hanggang 45 degrees Celsius daw, mamayang alauna. Dire-diretso diyan hanggang alas 3 daw ng hapon. So, grabe rin ang magiging alinsangan sa inyo dyan. At sa bandang Dagupan po, sa Pangasinan, asahan ay 44 degrees Celsius din po ang heat index ngayon ninyong tanghali. At ngayong 12 o'clock, inaasahang aabot yan sa 45, pero mas tataas pa yan hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So, grabe rin ang magiging alinsangan sa inyo dyan. At sa may bahagi naman ng Batangas City ay inaasahan nga po, yan, kakapasok lang, ay 12 o'clock na po. So, expected ay magiging 44 degrees Celsius na po. Yan, yung at 45 degrees Celsius. So, i-reload po natin, ha. I-reload natin yung webpage natin. I-reload natin para ma-refresh po yung oras. Yan. So, nasa Batangas area po tayo, ano? So, balikan po natin at makikitaan natin ay 45 degrees Celsius na po pagpasok po ng 12 o'clock ng tanghali. Naasahang heat index sa inyo dyan sa Batangas ay 45 degrees Celsius, which is yan na raw ang pinakamataas ninyong heat index ngayong araw, ngayong tanghali. So, wag din masyadong magpa-dehydrate. Grabe po ang alinsangan sa atin. At sa San Jose Occidental Mindoro naman, 44 degrees Celsius po ang expected heat index sa inyo. Pero tataas pa yan sa 45 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So, grabe rin po ang init. Sa bahagi naman ng Cebu City area ng Central Visayas, 39 degrees Celsius po ang inyong heat index dyan. So, mukhang mababa at aabot pa daw yan ng 40 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa bahagi naman ng Mindanao ay sa Davao City ay ang 34 degrees Celsius po ang expected na heat index sa inyo dyan ngayong tanghali. At yan na ang pinakamataas sa inyo ngayong maghapon po. At sa Zamboanga Peninsula naman o Zamboanga City ay 28 degrees Celsius. So maulan malamang sa inyo dyan dahil napaka-comfortable po ng inyong heat index ngayon. Pero aabot pa yan sa pinakamataas na 35 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So maituturing pa rin na katanggap-tanggap o medyo comfortable pa rin maituturing dahil nakakaranas kayo dyan ng malawakang ulan po sa bahagi nga po, especially sa may bandang west portions ng Mindanao. Bunsod pa rin ng tuloy-tuloy na ITZZ at Sepestrap na patuloy na nagtatraverse po sa paligid ng yan. Kaya mababa ang inyong heat index sa Kamindanawan. Sa atin namang PH 16 past 24 hours, nangunguna pa rin ang Tuguegarao sa may pinakamainit na temperatura na 38.5 degrees Celsius. Grabe pong init. At sa lowest temperature sa Baguio naman ay 17.8 degrees Celsius na lowest, almost stationary lamang na 17 to 18 degrees Celsius na lowest. Sa Inulan naman, ang Butuan nakaranas ng 43 mm na total rainfall at nanatiling wala kaming naging pag-ulan dito sa amin sa Caloocan dahil hot dry weather halos sa amin dito sa Caloocan. Outside humidity, katamtaman, 72% po at bumaba ito ng 2% since last hour. So medyo mataas ng bahagya ang aming humidity concentration. Pero thunderstormy tayo ha at 1,006 hectopascals at mababa ang atmospheric pressure natin. So dito tayo nagtataka kung paano nagkaroon ng high pressure area o mataas na reach of high pressure area. Medyo mababa kasi ang atmospheric pressure natin dito sa Caloocan, dito sa amin sa Caloocan. So dito sa Metro Manila
ay mababa ang atmospheric pressure. So hindi ramdam yung sinasabi ni Pag-asa na ridge of high pressure area sa parte ng Lolo Luzon. Siguro sa extreme Northern Luzon, pero wala kasi tayong nakikitaan na ridge of high pressure area kasi yung jet stream kasi dyan ng trough ng frontal system Mayo front ay mababa ang atmospheric pressure din. Kaya mabunsod po ng pag-ulan dyan sa area na yan. So hindi natin malaman. Alamin natin maya-mayang konti kung saan pinagbasehan ni Pag-asa na may ridge of high pressure area. Tatalakayin natin yan maya-mayang konti. However, 1,006 hectopascals po tayo at mabagal itong bumababa since last hour. So medyo thunderstormy tayo pero alanganin dahil napakamababa ang ating atmospheric pressure na 1,006 hectopascals. So mababa. Pero hot dry siya. So mababa ang atmospheric pressure natin pero hot dry weather tayo dito sa Luzon area. High tide and low tide status, minimum low po tayo ngayon. May 46 minutes pa to pinaka minimum low tide. So tingnan po natin kung yung high tide maya-maya ay aabot ba ng 1 meters. Well, hindi po. Pinakamataas ay 0.7 meters lamang mamayang gabi. Paghapon o gabi na po. So walang magiging problema sa mga pumapalaot. Ingat pa rin sa easterly trade wind po dahil po sa malakas pa rin ang bugso ng hangin. Well, double check po natin kung yung ating yung swelling ng karagatan sa silangan dagat Pasipiko kung mataas ba o yung maaring gale force winds lamang dahil medyo windy po tayo ngayong araw. Kung titingnan natin sa significant wave height ay wala naman masyadong maalon dito sa buong bahagi ng bansa po. So ingat lamang sa easterly trade wind pa rin na magbubunsod pa rin ng gale force winds. At dito sa may bandang Kalura naman, medyo sa may dulo po ng Batarasa o Kalayaan Group of Islands, medyo nagpaparamdam na rin yung southwesterly trade wind dyan ng bahagya. Ayan, no? Kasi unti-unti nagbabago na po kasi ang galaw ng hangin sa timog Kalura ng bansa. Yung southwesterly trade wind unti-unti na siyang nagpaparamdam. So sa mga taga Kalayaan Group of Islands, medyo ramdam po yung daloy ng hangin dyan. Yung bugso ng hangin nararamdaman na ninyo dyan. Kaya lang wala pa siyang sapat na dala na concentration of water vapor. Titingnan natin sa ating mga strike probability forecast maya-maya kung yan ay lumalakas na sa mga susunod na araw. Since Friday na, starting na po ng transitioning ng ating hot dry to wet season o yung taghabagat na. At kung titingnan nga po natin, kung i-review po natin sa ating station graph sa amin, base sa aking recording sa Caloocan, kung titingnan natin yung wind direction ay ang pagpasok nga po ng May at June ay lumalakas na po yung daloy ng southwesterly trade wind. Hindi po ito forecast ito po yung eksakto, actual na nangyari na pagpasok po ng ating hanging habagat. Yung southwesterly trade wind o yung hanging kanluran ay sa timog kanluran ay lumalakas na pagpasok po yan ng month of June. Ayan o. So nagsa-south-southwest na siya, west-southwest. So makikita natin, puro timog kanluran na nanggagaling yung hangin. Yung south-west monsoon na halos. So yan, nagpaparamdam na. Nitong May kasi medyo alanganin pa, may medyo nagpaparamdam pa lamang. So makikita ninyo medyo easterlies pa yung nararamdaman nating hangin. Yan, east, south-southeast, southeast. Mapapansin niyo medyo lamang pa yung easterly trade. Malakas pa yung daloy ng hangin ng easterly trade wind. Pero mapapansin niyo merong west-southwest na, bahagyang nagpaparamdam na ng kaunti yung ilang hangin sa timog kanluran ng bansa. Pero pagpasok po talaga ng June, makikita nyo po, ay dyan na nagpaparamdam ng tuluyan yung southwesterly trade wind o yung mahinang southwest monsoon na. And then as time goes by po sa buong month of June, unti-unti lalakas na po yung bugso ng ating southwest monsoon trade wind. So makikita po yan. At kita naman dito sa aking dominant wind direction summary, base sa reading ng aking weather station mismo sa Caloocan, malinaw na ebidensya na pagpasok talaga ng June ay ramdam na natin ang southwesterly o yung southwest monsoon nga po natin. Pagpasok talaga ng June yan, mga po. Pero gaya ng ating sinasabi palagi, hindi pa totally ay completion na po yung magtatapos po yung ating transition. Dahil mga second week o third week pa ng June, totally ay matatapos o makukompleto ang transitioning from hot dry season to habagat season. So mga siguro, depende yan sa bugso o daloy ng ating hangin sa timog kanluran kung maagang lumakas yan. Pero kung masyadong delay, malamang mga third week yan ng June
lalakas. Kapag kaganon, doon lamang masasabi natin nagtapos na yung transition. At malalaman natin dito sa ating sun and moon seasons natin sa Pilipinas, magpapalit na yan. Once na nagpalit na yan, naging habagat season na ang lalabas dyan, ibig sabihin ay nagsisimula na nga talaga ang ating habagat season. Pero kung titingnan natin, yung summer solstice ay June 21 pa po yan. Ibig sabihin, yan na po talaga yung pinaka-wet season o habagat season natin, mga June 21. Kung mapapansin natin, third week po ng June na nagsimula ang ating habagat season. So, pwede kasing mas mapapaaga yan or mas very late po. Pero ang pinaka-habagat season natin, usually June 21 na po yan. Eksakto 10:43 AM po yan. Diyan pa lamang magpapalit ang aking monitoring sa aking real-time seasons sa Pilipinas. Sa ngayon ay hot dry season pa tayo yan. Once na pumitik na ang June 21, matik magpapalit na yan. Magiging habagat season na yan. Ibig sabihin, lumalabas sa aking system ay official na siyang dinideklara na habagat season o wet season na talaga sa atin sa Pilipinas. Pero sa Northern Hemisphere ay summer solstice po yan o yung pinaka-highest peak ng summer solstice sa Northern Hemisphere. Pero hindi naman kasi tayo sa Northern Hemisphere, alanganing Northern at alanganing Southern part po ang Pilipinas. Kaya hindi tayo sakop masyado sa summer solstice o yung kalagitnaan ng summer sa Northern Hemisphere po. Yun ang ibig sabihin po niyan. Pero sa atin sa Pilipinas ay may tuturing na nating tag-ulan yan sa atin. Dahil napakaalanganin ng ating longitude position ng ating bansa. So sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog ito mamayang 6:19 PM. At ang ating morning crescent na po, 20% illuminated na po, so papalubog pa lamang po yan. So kaka-moonrise pa lamang nito kaninang 2:37 AM. So ngayon palubog pa lamang ang ating buwan na nasa elevation of 31 degrees elevation. So matatanaw nyo pa yan. Pero lulubog yan mamayang hapon at 2:24 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend na darating ay magiging maulap daw ang ating hapon. So pag ngayong tanghali medyo maaraw, sobrang maaraw, pero pagdating daw ng hapon, pagkakaroon daw tayo ng mga afternoon rain showers. So typically isolated lamang ito, so wag pa rin masyadong magbibilad. Mababa lamang sa 10% to 13% lamang na tsansa tayo uulanin dito sa Metro Manila. So importante pa rin ang payong kahit na hindi tayo ulanin sa Metro Manila. So take note yan. Bukas ng Sabado ay partly cloudy ang ating maghapon, mababa rin daw ang tsansa ng pag-ulan, around 10% lamang ang tsansa pa rin tayong uulanin sa Metro Manila. So medyo bad news pa rin. At highest and lowest pressure expected natin maglalaro 36 to 37 degrees Celsius ang ating magiging grabing init at alinsangan. At lowest na pressure expected ay maglalaro sa 27 to 29 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po dito sa pinaka true color progress. Wait lang po. Ayan, ilulod natin yung water vapor. So, sa true color regeneration, makikita po ang napaka-maaliwalas na himpapawid sa extreme northern Luzon. Kaya yan ay naging basehan daw ni Pag-asa na meron tayong ridge of high pressure area daw. Yan. Ibig sabihin may ridge of high pressure area daw dito. Hindi naman direkta dahil most of ridge of high pressure area nasa taas. Yan. So, yung laro ng ridge of high pressure area daw, meron daw dyan sa mataas na area. Yung high pressure area, ayon yan kay Pag-asa. At kung titingnan naman natin sa pinaka-data feed ng surface map nila, na naka-data feed din sa ating website, may ridge of high pressure area. Pero kung mapapansin ninyo, mababa ang atmospheric pressure. So, para sa inyong lingkod, ay mababa lamang at hindi ito maituturing na mataas na high pressure area ridge. Yan. Dahil halos hindi naman ramdam ang ridge of high pressure area dahil mababa lamang ang atmospheric pressure natin sa extreme northern Luzon. So how come na tinawag ni Pag-asa yan na ridge of high pressure area? Pero dahil nga po sa epekto ng hot dry weather natin sa paligid sa northern Luzon, kaya naging basehan siguro ni Pag-asa yan na meron tayong ridge of high pressure area. Pero phenomenal po yan dahil natataon na low pressure area tayo, mababa, umaabot ng 1,006 hectopascals, pero hot dry po tayo. Bakit po ganun? Minsan po kasi yung pagbaba ng atmospheric pressure na dapat yung ilang westerly trough o yung frontal system dapat bumababa yan dito eh.
Dapat yung frontal system o Mayo front dapat medyo bababayan dito sa may bandang extreme Northern Luzon at makakaramdam tayo ng mga pag-ulan sana dyan. Dapat. Ang nangyari is napakalakas po kasi yung ating stellis. Malakas yung daloy ng ating stellis. At halos napakatuyo, mainit at tuyong hangin yung ating stellis. Kaya ang nangyayari is yung Mayo front, natutulak masyado yung Mayo front dito sa may extreme Northern Luzon o bandang China at Taiwan, yung frontal system. So dahil sa lakas po ng stellis na nagpapang-abot sa silangan ng Taiwan, napupush through siya dito sa boundary na ito. Yan. Kaya ang resulta ay yung mga low atmospheric pressure na iipon lamang dito sa may bandang dyan sa may bandang China at Northern Taiwan. Kaya imbis na aabutin ng Pilipinas, ay inulan tuloy ngayon sa may bandang Hong Kong, Northern Taiwan, ayan, bandang Busan, at umaabot din ng ilang kaulapan sa may bandang Southern Japan, na nagkakaroon tuloy sila ng mga pag-ulan-ulan ngayon dyan. At dito sa Pilipinas, halos dry po. Nataon kasi na yung easterly trade wind po ay napakalakas ang daloy, kaya masyado lang na nangingibabaw yung easterlies. Masyadong natulak yung ating frontal system Mayo front, kaya hindi masyado nakababa o bumaba yung frontal system sa extreme Northern Luzon. So, mababa po yung atmospheric pressure natin, so maituturing nating wala tayong ine-expect o wala po tayong ridge of high pressure area dyan. Phenomenal lamang dahil sa lakas ng ating easterlies dito sa Dagat Pasipiko. Natulak lang talaga ng todo. Kaya naging hot dry po tayo sa Luzon na parang anti-cyclone. Pero makikitaan ninyo ay tuloy-tuloy po ang development ng Intertropical Convergence Zone na nagtatraverse hanggang Palawan. Kaya tuloy-tuloy pa rin nakakaranas ng pag-ulan ang buong Kamindanawan. At dito sa may silangan nga po ng Mindanao, nakakaranas ng pag-ulan sa buong bahagi ng Surigao Region, Caraga, Agusan del Norte, Agusan del Sur at ilang bahagi nga po sa iba ng Compostela Valley. At nakakaranas din ng pag-ulan ang ilang bahagi dyan sa Compostela at the rest ng Surigao, ng Davao Oriental at Davao Occidental. Makikita natin sa Davao de Oro ay nagkakaroon na rin ng surface trap na may malawakang pag-ulan. Moderate to heavy rain po ito. So ingat po tayo sa mga kababayan sa Davao Oriental na nakakaranas ngayon ng kalat-kalat na moderate and heavy rain showers. Maulap din at maulan sa Agusan del Sur, ilang bahagi ng Valencia, Bukidnon, and the rest ng Sorsogen area. Yan makikitaan natin. Bagamat medyo nagiging katamtaman sa Davao City, pero expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms po anytime. Magkakaroon lang ng salubungan ng init at lamig dyan. So magkakaroon po ng mga localized thunderstorms sa inyo dyan. Kasama na ang buong Davao del Sur, General Santos City, and the rest nga po ng kasama na ang buong dito sa may bandang North Cotabato, yan, mula South Cotabato, Sultan Kudarat at Maguindanao area. Yan. Scattered rain showers po ito na may mga localized thunderstorms, so ingat na lamang sa biglaang flash floods. Ganon din sa Lanao del Norte at Lanao del Sur, bagamat nagmo-moderate kayo dyan, expected ang mga bilang isolated rain showers po dyan. Kabilang na ang Northern Mindanao sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, hanggang Butuan sa Agusan del Norte na rin yan. Maulan na rin ang parte ng Dipolog and the rest ng Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Ingat po sa mga pagbaha po. Heavy rain showers ngayon ang kasalukuyang umiira sa inyo dyan sa buong Zamboanga del Norte. Asahan din ang mga kalat-katapag ulan sa Zamboanga del Sur, mula dyan sa may bandang Bonifacio o pagitan ng Lanao del Norte sa may Sultan Naga de Maporo, Pagadian hanggang dyan sa may bandang Payao, mahalos boundary na ng Zamboanga Sibugay. And the rest ng Zamboanga Peninsula sa Zamboanga City at Isla ng Basilan at Hulusulu, moderate to heavy rain showers din ang umiiral. Ingat po sa mga floods po at wag sana magkaroon ng paggunang lupa. Then malawakan po ang traversing natin at gaya ng ating Genesis ay yung maapektuhang lugar na at least 30% na mataas ang Genesis sa area na ito, ang buong kanluran ng Mindanao na tatawid hanggang bandang Palawan po yan. Siyempre, apektado rin ang kanlurang bahagi ng Visayas po. Kasama na ang buong bahagi ng Tagbilaran, Bohol at southern part ng Cebu, magiging maulap din kayo dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Maulap din ang buong Negros region, asahan din ang mga isolated rain showers.
and localized thunderstorms kasama na ang buong Bacolod, Iloilo City, and the rest ng Antique, Aklan hanggang Capiz po yan. Isolated rain showers and localized thunderstorms po ngayon ang iiral sa inyo dyan. Patawid po ng Palawan, magiging maulap at mga isolated rain showers. Moderate to heavy rain showers din ang inaasahang iiral sa inyo dyan. Kaya ingat po sa mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Ganon din sa ilang bahagi nga po ng hilaga ng Puerto Princesa mula sa buong bahagi ng El Nido, Coron, Palawan at ilang bahagi dyan sa bandang southern part ng Occidental Mindoro. Expected na magiging overcast and gloomy kayo dyan. And the rest ng buong Visayas, mula dyan sa may bandang southern Leyte, magiging overcast and gloomy rin tayo dyan. Isolated rain showers din, mga mahina at katamtamang pag-ulan ang inaasahan, maging sa may bandang eastern part ng Samar Region. Partly to sa mostly cloudy po, pero mas moderate ang lagay ng panahon sa inyo dyan. Magkaroon man ng isolated rain showers, typically mga afternoon rain showers po yan, kasama na ang ilang bahagi ng Southern Luzon areas. So, the rest ng Southern Luzon ay magiging maulap po, overcast and gloomy rin, kabilang na ang Bico Region at Camarines Sur area. So, mula sa bahagi ng Quezon Province, kasama na ang Calabarzon, NCR, and the rest ng Northern Luzon, katamtaman pero mas maaraw po ang lagay ng panahon natin, lalo na sa extreme Northern Luzon na mas hot dryer po at napakamatindi ang alinsangan at napaka clear skies po ang paligid dahil sa halos wala tayong nakikita na kaulapan dito sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon. Kung kay Pag-asa ay tinuturing yan na may ridge of high pressure area, which is tatalakayin naman natin kung yan ba ay epekto ng ridge of high pressure area sa susunod na video. So, diretso naman tayo sa ating ginagamit na Tropical Cyclone Assessment Monitoring. At mula sa pinaka-global spectral model natin, makikita natin yung daloy ng east list dito. Pero kung sa patuloy po ang east list natin at makikita natin at maalinsangan ang buong bahagi ng Northern Luzon, at dahil pa rin sa yung daloy ng easterly trade wind ay magbubunsod pa rin ng tuloy-tuloy na alinsangan, lalo na sa silangang bahagi pa rin naman sa except sa may Mindanao dahil sa mayroong surface trap nga po at alongside ng intertropical convergence zone na mataas ang genesis na inuulan pa rin ang parte niyan, lalo na sa kaluran ng Mindanao at Palawan area. At kung titingnan naman natin sa mean sea level pressure, makikita natin mababa naman ang atmospheric pressure. Katamtaman lamang yung high pressure area at wala tayong nakikitaan na ridge of high pressure masyado. Pero makikita natin yung concentration ng daloy ng wind speed and direction ay malakas po kasi yung easterly flow. Ayan o. Kaya nagkakaroon ng lower mean winds. Kung titingnan po natin sa pinaka-environmental steering environment, para malinaw tayo, malakas po kasi yung daloy ng easterlies o dry air na nanggagaling dito sa silangang parte ng bansa. At makikita natin, halos walang gaanong moisture ang dala ng easterly trade wind. Kaya akalain natin dahil po yan sa epekto ng ridge of high pressure area. Pero wala naman po kasing ridge of high pressure area masyado. Banda rito lang sa may bandang south of Japan. Pero maalanganin din ang kanyang atmospheric pressure. So hindi masyado nagpapang-abot sa Pilipinas. At dahil sa masyadong dry air ang dala ng easterlies, halos para tayong merong high pressure area. Bagamat nasa 1,007, 1,006 hectopascals po yung ating atmospheric pressure. So, hindi natin masabi, epekto pa rin yan ng anticyclone na atmospheric pressure. Phenomenal lamang ang epekto niyan, kaya nagkakaroon tayo ng ganyan minsan na akala natin ay meron tayong high pressure area. Pero wala po. Dry air lamang dala po ng easterly trade wind. At makikita po natin hanggang sa May 26, makikita natin yung nagpaparamdam na po yung southwesterly trade wind dito. Kaya lang hindi pa talaga ganun kalakasan pa. Yung daloy ng southwesterlies, hindi pa masyado ramdam. Banda rito pa lamang sa may bandang Vietnam at Thailand, medyo nararamdaman po yung daloy na ng hangin mula dito sa katimugang parte nila na dumadaan sa may bandang Borneo, Malaysia. Kaya dyan sa may bandang Kalayaan Group of Islands at kanluran ng Batara sa Balabac, medyo ramdam na po yung ilang manipis na hangin dala po ng southwesterly trade wind. So, hindi pa totally ramdam pa natin ang habagat masyado, lalo na sa iba ng kaluran ng bansa po. So, malinaw po yan. At nanatiling wala po tayo inaasahan ang mga sama ng panahon dahil nga po sa tuloy-tuloy na dry air na dala ng easterly trade wind. At sa ating tropical cyclone strike probability, kung titingnan po natin, naglalaro 30% na maapektuhan pa rin ang kalurang bahagi ng Mindanao, kasama na ang Zamboanga Peninsula
at Palawan. Around 5% to 10% lamang dito sa may bandang kanluran ng Visayas. Kaya medyo overcast and gloomy sila dyan at nakakaramdam pa rin ng mga mahihina at katamtamang ulan. Kung makikita ninyo sa may bandang south of Japan, bunsod po yan ng frontal system, may fronts dito. Kaya nagkakaroon ng mataas na anomaly. Pero it doesn't mean iyan ay magiging tropical cyclone. Dahil makikitaan natin dito, malakas po yung jet stream dito ng medyo mababang atmospheric pressure. Yan. At nagkakaroon ng salubungan ng interaction ng stellies dito. Kaya nagkakaroon ng frontal shear line dito. Yung init at lamig na nagbumunsod po ng malawakang localized thunderstorms at maulan, lalo na dito sa silangang bahagi po ng China. At sa Pilipinas naman, halos dyan sa bandang Luzon, halos hot dry weather po tayo. Kabilang na ang Metro Manila. At kitang-kita naman dito ay ang kanluran lamang ng Palawan at Mindanao ang mas maapektuhan ng malawakang ulan. Yan. Bagamat hindi naman ito nakikita na magiging tropical cyclone o aktibong low pressure area, kaya yung surface top lamang embedded ng ITZZ magdadala lamang ng 30% chance na mas maapektuhan ng mga malawakang ulan. Which is nangyayari naman po. Dahil ilang beses natin yan pino-forecast at nangyayari naman. Yan. Ganun din sa mga formation probability, mataas po sa may bandang Vietnam, Thailand, yan. Yang mataas na favorable convergence na yan, nagdudulot po ng malawakang ulan yan sa area na yan. At sumasama sa frontal system, may front, kaya nagkakaroon ng malawakang ulan sa may bandang hilaga ng Taiwan. Hindi nga lang umaabot sa Pilipinas. At ganun din na pinapakita sa traffic hazards outlook natin. So sa mga computer models, well, asahan natin, may makikita tayong forecast ni GFS dito na may low pressure area sa may bandang kanluran, pero insignificant pa yung forecast na yan na magiging low pressure area dahil lamang sa mababa ang atmospheric pressure na dumadaan yung surface trough dito ayon sa Genesis na 30% nga po na maaapektuhan. So depende, at dahil wala namang forecast kay SMWF na magiging low pressure iyan, so napaka-disorganized pa ng forecast ni GFS. Yan ay magiging low pressure area dito sa may kanluran. Mararamdaman pa natin yung malawakang ulan sa kanluran mga next month pa talaga. So dyan po magkakaalaman. Ganon din pinapakita kay NABGEM, kalos kapareho sila ni GFS na ganon na may low pressure area na may mabubuo sa kanlurang bahagi ng Palawan except kay ECMWF. So maaaring itaas yan muli ni Pag-asa, pero sa ating actual analysis ay hindi natin masasabi yan na isang low pressure area. So mga pag-ulan lamang ang magiging dala at wala pa rin tayong inaasahan hanggang this coming last weekdays na wala tayong inaasahan na may mabubuong low pressure area. Probably siguro pagpasok po yan ng June, doon na magkakaalaman tayo mga folks. So kamustahin natin yung latest air quality natin at tinitingnan kasi natin yung observation sa ating bagong program na stable chart. At makikita natin, nagkaroon kami ng matinding air pollution kaninang madaling araw, alas 5. Mabot ng 214 yung kanyang particulate matter kaninang madaling araw. At kaninang umaga, 7:54 AM po ito. Pumitik din sa 203 yung particulate matter niya. So nagkaroon kami ng slight pollution. Pero makikita natin, very stable na po yung ating chart. So tuloy-tuloy na yan. So meron na tayong complete 7 days at more than 7 days na chart at halos kapareho na ng Gafana. Pero ito ano na siya, pinaka stand-alone na siya, nagawa mismo ng inyong lingkod. So kaninang madaling araw at umaga nagkaroon na tayo ng medyo masamang pollution. Ayan, and then tuloy-tuloy naman ngayon ay medyo katamtaman lamang. Sa instrumentation ng aking temperature mula sa aking air quality sensor, kasalukuyang 36 degrees Celsius po ang temperatura. Yan. So, stable na siya at normal na po. At base sa ating instrumentation temperature and humidity, matuloy-tuloy po tayo magiging maalinsangan dito sa Metro Manila. So, magkaroon man siguro na makulimlim tayo at chance na mga isolated rain showers, panandalian lamang yan at probably mga light drizzle na tumitila din kaagad. At sa ulat ng Dol, well, meron tayong isang pagyanig na naganap kaninang madaling araw, mga alas 3, mga bandang alas 3 na ito ng madaling araw, 3:57 AM. Lumalabas hindi ito sa Pilipinas dahil makikita natin dito, wala namang naitala na kahit magnitude 4+,
At kung titingnan natin sa international or real-time world seismic monitoring natin, malamang meron yan sa ibang bansa. At tingnan natin dito kung ano, mga bandang mga bandang ang madaling araw. Ayun, 3:52 AM po sa may bandang Southern Sumatra, Indonesia po. Magnitude 5.7 siya. Which is yan po yung na-detect ng aking seismometer sa Caloocan. So, meron siyang lalim na 54.7 km depth, kaya umabot sa Pilipinas. Magnitude 5.7, naganap eksakto 3:52 AM po yan. Dito, nag-arrive sa amin sa Caloocan, mga bandang 3:57 o mga 3:57 AM na po nag-arrive dito sa Caloocan. So, ilang minuto rin, mga halos 6 minutes, may 6 minutes o 5 minutes, ang delay bago nag-arrive sa amin sa Pilipinas. Normal yan dahil malayo po ang location ng epicenter. Diyan sa may bandang Southern Sumatra, Indonesia po. And after nyan, wala namang malakas sa pagyanig na itala tayo mula sa ating seismometer sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Nakukutingnan natin ay wala ring namataan na magnitude 4.0 pataas ang naitala. Mga minor earthquakes lamang ang naitala so far mula sa data feed ni PBOX. Kaya tingnan natin yung historical earthquakes kung nakaka 800 total earthquakes na ba tayo. At since nanatiling isa lamang yung magnitude 5.0 na naitala natin. At kung titingnan natin dito ay nasa total of 757 earthquakes na tayo. 726 dito is magnitude 2.0 pataas. 30 sa magnitude 4.0 at nanatiling isa ang ating magnitude 5.0 na naitala. So mukhang mas kakaunti po ang maitatalang magnitude 5.0 ngayong May ha. Pero mayroon pa tayong mahigit 1 week para ma-confirm kung mananatiling isa na lang ang ating magnitude 5.0. So lalo tayong magiging alisto mga folks ha. Lalo na sa katimugang bahagi ng bansa na kung saan ay mas unrest ang ating mga tectonic plates. Ingat po, lalo na sa may bandang silangan ng Southeastern Visayas at eastern part ng Mindanao. Ganon din sa Luzon, lalo na sa may bandang Kanluran, yung ating binabantayan na Manila Trench o yung Manila Plate, medyo babantayan natin yan mga folks. Dahil halos kalmado po siya. So, maaring biglang mabulaga tayo anytime. So, lalo po tayong magiging alisto sa pagbabantay, lamor na mas kalmado po yung ating mga tectonic plates sa Luzon area. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, 23, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes,
May 23, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong hapon sa ating mga report. Well, mula kaninang umaga ay patuloy lamang na magiging maaraw at malinsangan dito sa Luzon, especially sa Metro Manila. So, iwasan ang magbilad at importante ang payong mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa pinaka-reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.